kung ikaw rider, ganito kaluwag yung daan, dadaan ka pa ba dyan sa bike lane na yan? So alam mo namang maluwag yung daan. Bigat din yung yung violation na penalty. So andito tayo ngayon sa EDSA no. So mainit nga pong pinag-uusapan dito yung bike lane. So ngayon sa aking opinion lang din naman so bakit nga ba talaga dumadaan yung mga riders sa bike lane na yan sa gilid na yan so yan bakit ba talaga hindi maiwasan naming dumaan dyan? So sinama ko na sarili ko dahil dumadaan din talaga ako dyan kapag matindi yung traffic. So sa ngayon hindi naman siya matraffic yun, sila okay lang dyan sa loob ng bus lane. So ayan, so ganito nga ito sa ngayon walang traffic. So kung ikaw rider, ganito kaluwag yung daan, dadaan ka pa ba dyan sa bike lane na yan? So alam mo namang maluwag yung daan, ba common sense na lang. Shoutout po pala kay GJ Motovlogs, RS sa'yo Paps, at sa mga kapwa ko lagaristang ama, RS po sa inyo. Kung matindi naman talaga ang traffic, so ang tendency niyan, kaming nakamotor, so since kasya yung sasakyan namin dyan, gigilid talaga kami dyan. So flyover tayo, ito EDSA flyover. So dito tayo ngayon sa Kamuning flyover. So ayan, so maluwag ang kalsada ngayon hindi ko alam kung bakit. Back to work naman, nakahapon yung holiday so maganda yung ganito. Ayan so approaching to na tayo, Pakubaw. Yan, naalala ko nga so nung wala pa akong motor way back lang 2010 or 11. So 2012 kasi ako nagkaroon ng motor matagal-tagal na rin akong nagmumotor. So nung time na wala pa akong motor naalala ko nga ang EDSA na to maluwag pa talaga sobrang luwag. Kung saan nga napakadaming mga bus noon na dito pala matraffic na. So ayan, na-traffic na nga. So tingnan mo yung mga motor ngayon kung saan gigilid, kung saan pupunta yan. So balik tayo. So yun nga, maalala ko nga nung nagko-commute pa ako, ang EDSA na to grabe, napakaluwag. Ang rush hour noon nasa lang pag pumatak ng 7 AM hanggang mga 10 or 9 to 10 AM. So yan yung masikip noon na na oras. Pero sa ngayon grabe ito itong oras na to around 2 PM. So tingnan nyo naman itsura ng EDSA sa ngayon. Tingnan nyo kung gaano kadami yung sasakyan. Ba? Halos karamihan mga private car private na sasakyan. So yun nga so isa rin ako sa dahilan dyan na nagpadami ng sasakyan dahil nga unti-unti ngang nagta-traffic na so dahil bawat isa siguro kumuha ng sariling service. So ayan, dito tayo sa gilid. Siyempre dito tayo sa gilid, normal talaga sa aming mga motor, gigilid kami kung saan may maluwag. Aminin ko talaga yan. So iwasan tayo kasi mahirap baka may manghuli dun sa unahan. So yan, dito dati hindi private car ang nagpapasikip kundi yung malalaking mga city bus pampasahero. So ngayon tingnan nyo naman, halos walang mga city bus na bumabiyahe, diba? Karamihan na mga private talaga na sasakyan. Napakatindi ng traffic pero hindi pa to matindi may mas matindi pa dyan minsan pag umabot ng 5 PM yan. Dun sa kabilang side uwian din. Ayan, ganito nga ka-traffic dito. Tapos itong ang bike lane ayan so diba
dito kami sa gilid talagang dadaan kasi maluwag, or hindi naman sa maluwag, hindi kasya talaga yung sasakyan, yung motor namin dito sa gilid na to. Ayan, ay kung maluwag lang din naman, hindi na kami dadaan dyan. Ba't ka pa dadaan dyan? Ang gilid-gilid yan eh. So yan. So yun, isa pa nga sa naalala ko noon. So may naabangan kaming during na nagko-commute pa lang ako noon kapag pumasok ko sa trabaho ko. Pag ang schedule ko is 2 to 11 noon, 2 p.m. to 11 p.m. So nung nasa Batasan pa ako nauwi noon eh. So ang duty ko nasa SM Mega Mall 2 p.m. sa mga maalis ako sa bahay niyan na 12:30. So nagre-render ako ng 12:30 o mga 1:30 minutes bago ako makarating ng trabaho ko sa Mega Mall, no? Pero actually ang madalas na dating ko nun sa Mega Mall is ang travel time ko talaga halos ang oras lang, or pag na traffic man is ano lang 1 hour and mga 15 minutes, mga ganun, kasi nag-adjust pa akong allowance nun eh, para hindi naman ako malate sa trabaho. So yun nga, kung tingnan mo walang mga city bus yun pero napaka traffic. O ba, noon ang dami ditong mga bus, ang dami talaga niyan. So dito no, naguunahan yung mga bus eh, nag-aagawan yun ng mga pasahero. Ayan, may mga bus naman ngayon. So napansin ko talaga pagkatapos nung pandemic, talagang sumikip yung yung EDSA. Before pandemic pa naman, ang daming bus dito eh. Ngayon no, may mga bus man, pero ang bumabiyahe na lang halos ngayon karamihan aircon air condition na bus. So di ba, grabe ka iba, kalaking pinagbago ng EDSA. Ngayon kung ipapatupad nila tong bike lane, ayan no, kung walang dadaan, hindi kami payagan dumaan dyan at huhulihin kami, ganito magiging sitwasyon namin. Eto yan, nakapila kami. So since stoplight kasi, so nakahinto. Ayan, hindi pa, nasa gilid. So hindi mo talaga ano yan, gigilid at gigilid talaga kami dyan sa daan, dahil dyan kasi yung kasya yung sasakyan namin. Ayun no, di ba? Nung gagawin namin dito sa gitna, ayun no, kung ganito lang kalaki yung space, oh, hindi liit. So kung ipatupad man yung full implementation ng paghigpit yan sa bike lane, at bawal talaga kasi mabigat din yung yung violation na penalty 1,000. So kung ikaw minimum wage earner, diba, ang laki nun, halos kulang-kulang doble. Oh, so yun, so dito ako sa Aurora Boulevard. So yun nga po yung EDSA. So EDSA ko ba ako ngayon, Aurora Boulevard.